Kaya nagputol tayo ng mga square bar para sa ating gagawing grills. Gamit yung ating angle grinder na may holder. Then meron siya stop lock siya rito. Para isang sukat lang naman yun para mabilis. Square bar na to, hindi siya totally accurate na talagang pantay, kaya gumagamit pa ako dyan. Ayan, papasin nyo yan. Gumamit pa ako dyan ng dalawang liabi tubo para lang diretso yung kanyang pagka-square. Kumbaga nakakapalipit kasi siya. Yan, inuunat ko pa siya para lang gumanda ng kahit paano, hindi masakit sa mata yung square bar na to. Ayan, liabi tubo, gumagamit akong dalawang liabi tubo, iniipit. Tsaka naman siya pipilipitin para tumama sa matanggal yung kanyang pagkapalipit ng ating square bar. Yan, bago natin siya i-welding para dire-diretso tayo sa pag-welding. Medyo mahirap talaga siyang pilipitin dahil may katigasan din talaga itong ating square bar. Ito ay 12mm, kaya matigas. Ito na yung pinaka-framing niya. Inisa-isa ko siya sa paggawa. Inunok ko nga itong pinaka-square box niya. Ayan, papasin dyan. Ito na yung ating mga nagawa pa. Yan, inisa-isa ko siya ng paggawa sa design para isang tsura lang ang kalabasan ng lahat ng ating grills. Dahil ito, totally wala naman talaga akong accurate na plano. Minamanual ko lang itong ayusin. Bali, ang ginamit ko nga pa ng spacer dito is 10 cm. Bawat pagitan is 10 cm. Yan, inuunti-unti ko lang muna siya i-build para hindi ako mahirapan sa design. Dahil iba-iba kasi sukat na to. Yan, gumamit ako ng spacer din na 10 cm para maging equal yung size ng ating lahat ng square o lahat ng ating design. Bali, ang magiging design na to is simple lang naman, pero nilagyan ko siya dito ng fire exit. Ayan, yun ang pinaka-request ng ating pamangkin. Ayan, lagyan natin ng fire exit yung bawat kwarto ng mayroon siyang window grills para just in case na wag naman sana mayroon siyang lulusutan agad na mabilis siya makakalusot sa bintana. Kung sarado na yung pinto, makakadaan siya sa bintana. Yan, bali ganun lang naman kasi yung design na ginawa ko sa kanya, simple lang naman, vertical and horizontal lang. Yan. Tapos sa part ng gitna niya, may gagawa ko dyan ng dalawang pa-diamond para magkaroon siya ng konting design. Bali, sabi ko, dinandahan ko yung paggawa ko rito, gawa nga ng iba-iba yung sukat ng ating bintana. Kaya nisipan ko na hindi muna ako gumawa ng isang piraso. Ang ginawa ko diyan, isabay-sabay siya para makita ko yung distansya kung saan ba ako mag-adjust ng design. Kasi once kasi na katulad yan, hindi pantay-pantay, may malaki, may maliit, baka pumangit yung maging design niya, mag-iba-iba siya ng design. Kaya bawat kung ano yung nilagay ko dun sa isa, siya rin yung nilalagay ko dun sa kabilang side para kailangan din mag-equal size din siya. Yan, para hindi rin siya masakit sa mata. Ayan, papasin nyo nga dyan, isa vertical horizontal lang siya. Ayan, ito isa flat lang to. Ayan. Ayan, ito na yung almost done na to. Yun na lang diamond sa gitna yung kulang. Tsaka yung vertical dito sa pinakabutas sa gitna. At tulad na to, yung vertical niya, ayan.
Lalagyan natin siya ng ganyan na itsura niya, parang H sa banda. Tapos dito is yung diamond na dalawa. Yan, pagdidikitin natin yung diamond doon. Dito, once na i-build ko na yung pinaka grills natin, dito pala ako mag-start mag-cut para doon sa ating fire exit. Para sigurado tayo doon sa ating magiging hamba ng ating gagawing window grill na may fire exit na yan. Tsaka ako siya gin-grinder ulit. Para siguradong pasok yung ating pinaka door. Yan. Gagawan ko siya ng framing yung door niya. Yan, ikinat ko na siya. Lagyan ko siya ng space na kumasya yung 12mm dyan. Bali 14mm yung kinat ko. Bali 14mm para meron siyang allowance na konti sa magkabilang gilid, taas at baba. Tsaka ako siya gagamitin ng ating cylindrical hinges. Ayan. Bali ang ginamit kong cylindrical hinges dito is 3/8. 3/8 yung size ng ating cylindrical. Yan, papasin niya buo na yung frame ng ating pintuan. Ayan, natanggal na siya. Yan, ganyan ginawa ko sa kanya. Inisa-isa ko siyang tanggalin, tsaka ako naispatan para hindi mawala dun sa linya ng ating framing. Yan. Dito magpuproceed naman tayo rito sa ating paglagay ng ating cylindrical hinges. Yung papasin dyan, nag-spot muna ako din sa pinakabakal na lalagyan ko ng cylindrical para medyo lumutang ng konti yung cylindrical dito sa pinaka-framing natin. Yan, nakalutang siya ng konti para hindi siya ipit. Yan. Mahirap kasi siyang buksan kapag nakadikit siya ng gusto dun sa ating bakal. Kaya kailangan medyo nakalutang siya para hindi siya mahirap buksan. At ito na nga yung ating ginawang pintuan o fire exit ng ating window grill. Make sure din na kailangan naka-full weld yung ating hinges para hindi agad-agad siya matanggal. Kaya make sure na talaga naka-full weld siya na maganda. At ito na yung ating pinaka-final na design. Ngayon maglalagay naman ako rito ng pinaka-flat bar niya paikot. Tapos nakahang siya ng 10 cm lang din paikot para mayroon siya kung ipapakatan sa pader yung pinaka-flat bar niya sa pinaka-pader niya, yung flat bar. Tapos nakahang siya ng 10 cm. Sinunod ko lang din yung flat bar kung anong sukat ng ating pinaka-framing. Yan. Tapos yung first step ko nga rito, nilagay ko yung 4 na sulok muna. Yan, yung 4 na sulok, nilagyan ko siya ng 10 cm na square bar para tumindik siya ng nakahang na ganyan. Saka natin siya lalagyan ng mga braces.